Diyos ang mga pangyayari. Ito ay kapag binabago niya tayo sa loob ng mga ito. Iyan ang nangyari kay Job. Nang pinatawad niya ang kanyang mga kaibigan, nang ipinagdasal niya ang mga nanakit sa kanya, nang pinili niyang magmahal kahit pagkatapos ng labis na pagdurusa, ipinanumbalik siya ng Diyos. Binigyan niya siya ng doble ng nawala sa kanya. Ngunit ang talagang nagbago ay hindi ang kung ano ang mayroon siya, kundi kung sino siya. At nangyayari ito hanggang ngayon. Ang mga taong tulad mo at ako, na nagpapasiyang hindi sumuko, na pinipiling patuloy na maniwala kahit na hindi naiintindihan, ang mga taong nagbabago ng mga abo at ginagawang altar, ang mga taong nakakaintindi na ang pananahimik ng Diyos ay hindi ang katapusan. Ito ang simula ng isang bagong kwento. Alam mo ba kung ano ang pinakamaganda? Ipinapakita ng mga kamakailang pag-aaral mula sa American Psychological Association na ang mga taong dumaan sa matitinding krisis at nagpapanatili ng pakiramdam ng pananampalataya, layunin o espiritualidad ay may 50% na mas malaking pagkakataon na muling itayo ang isang mas malusog at mas makabuluhang yugto ng buhay. Sa madaling salita, hindi sumisira ang sakit, nagdidirekta ito. Kaya kung naririnig mo ito ngayon at nararamdaman mo na tahimik ang langit, tandaan ang katahimikan ay nagsasalita din. Sinasabi nito, nandito pa rin ako, inihahanda lang kita para makita ang hindi mo pa makikita kung magsasalita ako ngayon. Hamon sa pagtatapos. Sa loob ng susunod na 70 araw, isulat ang isang bagay bawat araw na natutunan mo sa gitna ng katahimikan. Kahit na maliit lang, at sa huling araw basahin itong muli. Mapapansin mo na nagsalita ang Diyos sa lahat ng oras, natuto ka lang makinig sa ibang paraan. Sandaling paghinto, malumanay at tumaas ang musika. Nagsimula ako sa pagbanggit na ang pinakakinatatakutan ko ay ang pananahimik ng Diyos. Ngayon ang mas nagpapakilos sa akin ay ang